Iyon. Mag-react tayo dito kay Lacson. Hindi niya kasi sinagot dito si si Senator Marcoleta, anak ng kamoting kahoy talaga itong nagtuturuan na ngayon no. Pakinggan natin to si Anong ibigay na ceiling ng DBM, pinapalitan mo, sabi ko sa kanya. Ayaw po niyang aminin yon, wala raw po siyang kinalaman kung ang pag-uusapan ay yung paglilista. Wala raw siyang kinalaman. Ngayon po malinaw na nagsisinungaling talaga siya sapagkat naipakita ko po kahapon, Mr. President, lalong-lalo na po sa flood control projects, yun pong mga insertions, aminin man niya't hindi, ngayon po inapatunayan na natin, ay talagang siya po talaga yung gumagawa dahil siya po yung Undersecretary ng Planning Services. At lalong-lalo na po doon sa tinatawag na FAP. Ito po yung Foreign Assisted Projects. Yun po malinaw na malinaw. Ipinakita ko po, Mr. President, yung sulat ng DBM noong July 2023 na kung saan sinabi mismo sa kanya, please adhere strictly dun sa mga ceilings na binibigay namin sa inyo. Dahil napansin po ng DBM, magmula po noong 2022, 2023, pinapalitan po niya hanggang sa 2024. Ayaw po niyang aminin na siya po ang may kinalaman nun. Ngayon ko lang napatunayan, salamat Senate President Pro Tempore na ngayon ay malinaw na malinaw, hindi na niya pwedeng sabihin at hindi na siya pwedeng magsinungaling na wala siyang kinalaman dito. Ang totoo pa po nito, Mr. President, ang dami pong gustong tumestigo na meron po siyang 10 paboritong contractors na siguro sa mga susunod na panahon, kung sino man po yung hahawak ng Blue Ribbon Committee, isa po sigurong mabuting direksyon na ituntunin ito. At marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina na mga politiko. Kaya nga pinalitan si Escudero para mapalitan ka kasi yung tinutungo mo kasi yung mga kongresista na siyempre may tatamaan na yung mga bata ni Bangag dyan Politiko. Gusto ko pong pasalamatan ang ating Senate President Pro Tempore sapagkat yun pong mga kawani o mga opisyalis ng DPWH na matutuntun na natin at alam ko po na talagang tatagos ito hanggang sa former Secretary ng Department of Public Works. Kasi kahapon po, gusto niya nang sabihin na lahat ng daw po ng nangyayari sa kanyang opisina ay meron namang basbas ng Secretary ng Department of Public Works. Ngunit ang gusto ko pong tuntunin, Mr. President, kung nakita na po natin unti-unti at saan papunta at sinong may kasalanan sa Department of Public Works at nailitaw na rin po sa pagsusuri at sa personal na pag-iimbestiga ng ating colleague, ang mga contractors na talagang, kung pagsasamahin po natin mga contractors na ito at saka yung mga opisyalis na nabubunyag ngayon, siguro po yung salitang walang o halang ang kaluluwa ay isang understatement. Understatement pa. Ang gusto ko pong malaman ngayon, bakit po kaya sila ganun kalakas ang loob? Bakit parang hindi na po milyon Bilyon-bilyon na po ang naipatatalo at hindi naman po nila pera yon. Pera po ng taong bayan. Mr. President, ganun po ba kaya kalakas ang loob nila na sila-sila lang, mga contractors at saka yung mga opisyalis na yon? Wala po kayang mga politiko sa loob, sa likod nila? Sana po matukoy yung tunay na mga proponents para po yung walang kasalanan
ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan. Dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon ng bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emissary ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng DPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno. Matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito. Para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po, Your Honor. Yeah, maraming salamat po rin sa ating distinguished gentleman from Tarlac. Temo, hindi siya sumagot. Hindi niya sinabi, hindi siya umuo, wala siyang ipinramis, no? Tignan mo yung demeanor ni Lacson, no? Parang, alam mo, ito si Lacson, hindi naman ito corrupt. Naniniwala naman ako hindi ito corrupt. Kaya lang ang problema kasi dito, yung kanyang political interest dito, no, parang na ano, kasi kung maganda naman yung kanyang mga ibinulgar kanina, no, kaya lang ang problema doon, ang problema kasi doon sa mga sinasabi niya, puro contractor lang at saka yung mga taga DPWH, yung kanyang parang binabanggit at parang doon lang siya nakapokus, no. Parang gusto niyang ilihis yung mga kongresista na alam naman natin na hindi naman magkakaroon ng lakas ng loob yung mga taga DPWH at mga kontraktor kung hindi sinasang-ayunan nitong mga kongresista, kung hindi ang pasimuno rito yung mga kongresista. At sinasabi ko nga, yung mga kongresista naman na yan, hindi naman maglalakas ang loob na magnakaw yan kung walang pahintulot ng kanilang amo. 4 na layer yan amo, kongresista, DPWH, kontraktor. So, itong si Senator Lacson, parang nakapokus lang siya doon sa paano niyong mariresolve ngayon yung problema. Halimbawa, naipakulong niyo lahat yung mga taga DPWH, na ipakulong niyo yung mga kontraktor, o basically, wala na yung mga kurakot na kontraktor, wala na yung mga kurakot na DPWH, pero nandiyan pa rin yung kurakot na mga politiko. Ang gagawin lang niyan, siyempre, yung mga mapapalit doon sa mga natanggal na mga kurakot sa DPWH, siyempre, kakausapin uli nila yan. Kasi nga, hindi nga sila napaparusahan. Kumbaga, parang itong mga kongresistang ito ay maiyahambing mo sa talahib. Alam niyo ba yung damon talahib? Yan yung sa bukid na kahit sigan mo na sigan yan, halimbawa, tinabas mo, dahil matataas na, tinabas mo, at hindi mo binunot yung ugat, pagka yan ay napataka ng ulan, lalago uli yan, ang bilis lumago niyan. Yun ang sinasabi ko. Parang mga talahib itong mga kongresistang ito. At ang ginagawa nyo lang, tinatabas nyo lang ng kahit sunugin nyo nga yan talahib. Pag hindi nyo pinutol yung ugat niyan, hindi nyo binunot yung ugat niyan, tutubo at tutubo yan. Kasi yung privilege speech ni Senator Lacson, napakaganda. Talagang presentable. Pero wala akong nakita rin ng mga politiko. May nabanggit siya na mga, mambabatas ba o mga, basta may nabanggit siya parang ganun. Kaya lang, napaka-kapirasong nakapokus ka doon sa
kay do sa mga engineer. Sabi ko nga sa inyo, hindi makakapagnakaw yung mga kontraktor o mga taga-DPWH kung walang pahintulot ng mga kongresista. At yung mga kongresista naman, hindi naman maglalakas loob na yun na magnakaw na walang pahintulot ng amo nila. So, nagkakaroon talaga dito ng sindikato. Ang sinasabi ko, Senator Lacson, total, mahilig ka lang din namang magpasikat. Ayusin mo na ang mangyayari niyan katulad dyan sa Kongreso, wala namang kakwenta-kwenta yung hearing dyan. Guguluhin lang kayo ng Kongreso. Isipin mo, yung naikinontempt nyo dyan na si Bryce Hernandez, tinuturo ngayon si Jinggoy, saka si baka bandang huli niya, nang iniimbestigahan nyo na si Jinggoy Estrada, saka si Villanueva, malino naman yung sinabi ng mga diskaya na meron silang personal knowledge doon sa sinasabi nila. Although hindi niya na contact na kumbaga, wala siyang direct na pakikipag-usap doon sa mga pero yung mga tauhan nandoon. Bakit hindi yun ang pagtuunan nyo ng pansin? Pagka huhulihin nyo lang dyan ay kontraktor, yung DPWH, okay, pero paano naman yung ninakaw ng mga kongresista? Walang mangyayari sa bansa natin kasi kung nagnakaw ng 100 bilyon itong mga kontratista at itong mga taga-DPWH, definitely itong mga kongresista na ito, nagnakaw ito siguro 3 doble, nasa 300 billion. Hindi naman papayag yan na mas malaki yung mananakaw ng taga-DPWH at ng mga kontratista kaysa sa kanila. Pero wala kayong dito dati kang PNP chief kung walang paper trail na makukuha ka, gawin niyo yung kamukha nung ginawa ni Senator Marcoleta. Diba? Yun, nagsalita na nga yun yung mga diskaya pagka ganyan lang gagawin nyo, mawiwili yung mga kongresista na yan. Nakaw tayo ng nakaw. Ang makukulong lang naman dito, yung mga kasabot natin. Protektado tayo ng mga kasamahan natin politiko. Kawawa naman yung mga Pilipino, Brad. Diba? Tingnan natin kung ano gagawin nito. Kung hanggang saan ng nito si Lacson. Pero kapag tinumbok mo lang dyan ang tinumbok kay DPWH at saka kontratista, wala ka rin kwenta. Kasi hindi naman sila yung source ng corruption. Kasama lang sila doon sa corruption. Pero yung talagang pasimuno ng corruption, nandiyan sa Kongreso. Kung walang corrupt dyan sa Kongreso, walang corrupt na kontratista at walang corrupt na DPWH. Lang yun.